Kapag isa kang breadwinner ng pamilya, ay walang bagay na hindi mo kayang gawin. Basta maibigay mo lang sa kanila ang magandang buhay. Hindi naman sa pagmamalabis mangarap, subalit gusto mo lang silang iahon sa kahirapan. O sakay na, maluwag pa oh! Saad ni Marvin sa mga nadadaan ng pasahero. Pero halos ni isa sa kanyang hinihintuan ay walang sumasakay kahit maluwag pa ang kanyang jeep. Marami kasi siyang kakumpetensyang sasakyan kaya naman mahirap makapuno ng pasahero. Ang ilang pasaherong nadaraanan niya ay gustong sabay-sabay na sumakay kasama ang mga kaibigan. Ang iba naman ay mapili sa mga sasakyan at dahil may kalumaan na ang kanyang jeep kaya iniiwasan din ito ng iilang pasahero. Kailangan pa naman niyang kumita ng sapat sa araw-araw, subalit sa tumagal ay tiyak na hindi na naman sasapat sa kanyang pamilya ang kikitain sa maghapong yon. O sakay na po kayo, sakay po kayo! Maluwag pa rito oh, dito sa jeep ko, kasyang-kasya pa kayo! Napabuntong hininga siya pagkalaon bago tiningnan ang pera na kinita sa araw na yon. Hindi pa to sapat. Inalala na naman niya ang kalagayan ng pamilya, lalo na ang dalawa niyang babaeng kapatid na sina Ivy na 23 years old at Ellie na 18 years old, na parehas na nasa kolehiyo. Expected na talaga niya na mas lalong tataas ang kanilang gastusin. Todong pagtitipid nga sila para sa pang-tuition ng kanyang mga kapatid, sapagkat umaasa si Marvin na isa sa dalawang kapatid niya ang mag-aahon sa pamilya nila sa kahirapan. Nakakunot noon na siyang paalis sa pinaradahang kalye ng nakatsamba ang lalaki dahil may sumakay na mga estudyante. Halos na puno ang jeep kaya agad din siyang umabante sa pagbiyahe. Makalipas ang ilang oras, pag-uwi niya ng bahay galing sa pamamasada, ay malaking ngiti naman kaagad ang ibinungan na bunso niyang kapatid na si Norman. Dahil likas na malambing ay akmang yayakap pa sana ang 16 na taong gulang na binatilyo sa kanyang kuya Marvin. Pero kaagad din naman siyang pinigilan ng binata dahil nangangamoy araw siya gawa ng maghapong pagbabiyahe sa kalye. Oo, wag mo na muna akong yakapin tol, dahil amoy araw pa ako, baka mahawa ka pa sa amoy ko, sige ka. Natawa pa siya ng bahagya bago magsalita ulit habang naguhubad ng damit para magpalit. Siya nga pala, nasan si na inay at titay? May pagkain na ba tayo? Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Hindi pa kasi ako nakakapananghalian. May kanin pa naman, tapos yung paborito mong ulam yung nandiyadyaan, tortang talong. Napangiwi lang si Marvin bago pumasok sa loob ng kanilang bahay at nagmano sa kanyang mga magulang. Pagkalaon ay kumuha muna siya ng damit na pamalit bago magpunta sa kusina upang masdan ng tortang talong na hindi naman talaga niya kinakain. Hindi naman pala ang ngalang binata kaya hindi na siya umimik. Basta ang naisip lang niya ay kapag kumalam talaga ang sikmura ay walang pagkain na hindi tatanggapin ng kanyang tiyan. Nagsikain na ba kayong lahat tol? Oo kuya, kanina pa. O paano, maiwan na muna kita dyan ha. Tinatapos ko pa kasi itong assignment ko eh. O sige lang tol, pagbutihan mo ang pag-aaral ha. Pumwesto na nga sa tapat ng hapagkainan si Marvin at pagkatapos ay nag-alay siya ng pasasalamat sa pagkain. Lord, kahit di ko po paborito tong pagkain, salamat po dahil may nakahain sa hapagkainan namin. Amen. Bago pa man makapagsimulang kumain si Marvin, ay nilapitan na siya ng mga babae niyang kapatid. Kaagad ni-request ng dalawang dalagita ang pangangailangan ng mga to sa pag-aaral. At nang marinig naman yun ng kanilang ama, ay kaagad tong lumapit at sinaway sina Ivy at Ellie. Di pa nga nakakakain ng Kuya Marvin nyo humihirit na kaagad kayo. Ano bang klase mga ugali yan mga anak? Sumimangot ang mukha ni na Ivy at Ellie. At nang makita ni Marvin ang mga tila nanlulumong mga mukha ng dalawang dalaga, ay napangiti na lang siya ng tipid bago nagwika. Tay, okay lang po yan. Basta ang malagay, mag-aral sila ng mabuti at tapusin ang pag-aaral para mas guminhawa ang mga buhay nila. Pero sabi nga ni tatay, pakainin niyo muna ako, Ivy, Ellie.
Nagtawanan silang tatlo, pero kalaunan bago tuluyang magsimula sa pagkain ay tinawag muna niya ang ina at inabot na ng binata ang kita para sa araw na yon. Nay, kayo na po munang bahalang mag-budget dyan ha. Yan sa kita ko. Medyo matumal kasi ngayong araw dahil maraming kakumpetensya. Dumarami na talaga yung mga pampasadang jeep dito sa atin Pero bukas, aagahan ko na lang ng pasada para mas lumaki-laki yung kita. Ano ka ba naman anak Marvin? Hindi mo dapat kinakarga ang lahat ng responsibilidad. Kapag nakabawi kami ng lakas ng tatay mo, babalik na kami sa pagtatrabaho para makabalik ka na sa pag-aaral sa kolehiyo. Katulad nitong mga pasaway mong kapatid. Oo nga anak, kaya ko naman ang makapagtrabaho Magaling na tong pagkakadisgrasya ko sa paa. Matapos sumubo ng makakain ay nakangiting tumugon ng binata. Ay nako, inay, tay. Huwag niyo na pong masyadong pakaisipin yun, Kapag natapos sa pag-aaral sina Ivy at Ellie, saka ako babalik sa college. Pagkatapos ng saglit nilang usapan, ay nagpatuloy na sa pagkain ng binata. Ilang saglit pa nga, matapos kumain ay nagilamos na siya ng katawan bago nahiga sa tabi ng bunso niyang kapatid. Dalawa kasi silang naghahati sa maliit na papag. Ay, Lord, marami pong salamat sa maghapon na to. Basta Lord, ingatan niyo po lagi ang pamilya ko ha. Good night. Kinabukasan ay mas inagahan nga ng binatilyo ang pamamasada. Subalit katulad kahapon ay matumal pa rin talaga ang mga pasahero dahil sa dami ng kakumpetensya. Hindi alam ng binata kung pinaglalaroan nga lang ba siya ng tadhana o sinusubok ng kapalaran sapagkat nang tanungin naman niya ang ibang mga tsuper na kakilala ay maayos naman ang kita ng mga ito kumpara sa kanya. Pagsapit ng tanghali, pagkatapos mananghalian sa karinderya, ay nagpalipas muna ng oras si Marvin sa tambayan ng mga tsuper. Doon ay nakausap niya ang kaibigang si Alvin at naisuggest nga nito na kung matumal ang pamamasada niya ay iparkila na lang muna niya ang jeep para sa dagdag kita. Di ako sure pre. Medyo luma na rin kasi itong sasakyan. Panahon pa ni tatay yan Alam mo naman yun, di ba? Pagkasabi ni Alvin na walang magiging problema kung maganda naman ang takbo ng makina. Di sige pre. Susubukan ko. Wala rin namang mawawala Kung walang aarkila, di okay lang din. Pabalik ako sa pamamasada. Bago matapos ang araw na yon ay nairekomenda na nga ni Alvin ang sasakyan ni Marvin na iparkila ang sasakyan sa isang naglilipat bahay. At dahil ayaw niyang mapahiya ang kaibigan, nag-aalangan man dahil medyo malayo ang paglilipatan, ay pumayag na rin si Marvin. Mag-isa lang kasi ang ali at wala ang mister nito para magbuhat ng mga gamit. Tumulong na rin si Marvin sa pagbubuhat ng mga gamit bilang pakonsuelo. Mabigat man at nakakapagod ay napawi ang lahat ng yon matapos siyang abutan ng malaking halaga. Ayos to Malaki rin pala ang kita. Partida, ilang oras lang akong bumiyahe niyan. Ayos din ang rekomendasyon ni Alvin Malaking tulong to para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Mga bandang 6:00 ng gabi ay nakabalik na si Marvin sa pamamasada. Nagbiyahe pa siya ng 1 oras at sinuwerte rin siya kahit papaano. Kaya ikinatuwa niya ang araw na yon. Bago umuwi ay naisipan niya pang bumili ng ilang mga kailangan sa bahay katulad ng bigas, karne ng baboy at manok. Pag-uwi ng bahay, pasado 8:30 ng gabi ay nakapatay na ang ilaw sa tapat ng kanilang bahay. Kaya natahulan pa siya ng kanilang aso. Oo, Choco. Ba't mo ko tinatahulan? Ikaw Pagtigil ng aso ay saka naman bumukas ang ilaw sa tapat ng kanilang bahay. Sinundan niyo ng pagbukas ng pinto at paglabas ni Ginoong Marlon. Paano po tay? Ang aga yatang matulog ngayon Eto kasing nanay mo takot na takot. Nabalitaan raw niya sa mga tao sa bayan na may mga gumagalang-galang aswang dito sa lugar natin. Napangiti na lamang si Marvin habang umiiling-iling pagkakita sa kanyang ina na lumabas na rin ang silid nito. Totoo yun anak.
At huwag mong baliwalain. May 3 na sa bayan na nabiktima ng aswang, kaya ikaw ha, huwag ka magpapagabi ng uwi. Alas 6 hanggang alas 7 dapat nandito ka na. Hindi baling kakaunti ang kita, kaysa mapahama ka naman. Ngumiti muna ang binata bago nagmano sa kanyang ina. Ay naku Nay, mas nakakatakot kung wala tayong makakain sa pang-araw-araw at walang pambayad sa eskwela ni na Ivy at Ellie at Norman. Ito nga po pala yung dala kong bigas at mga karne. Iniabot niya kaagad sa matandang ginang ang mga yon at dinala naman ito sa kusina para itabi. Pagkaupo niya sa lumang kawayang upuan, ay tumabi naman ang kanyang ama. Pagpasensya mo na yung nanay mo ha. Ganyan talaga kami mga matatanda na eh. Teka, kumain ka na ba anak? Opo Tay, magpapahinga na lang ako saglit tapos maghihilamos bago matulog. Tulog na ba yung mga kapatid ko, Tay? Mga maagang nagsipagtulog. May gagawin daw sa school bukas kaya maaga rin silang magsisialis. Siya nga pala anak. Malaki yata ang kita mo ngayon kumpara kahapon ha. Nakapag-grocery ka pa eh. Opo Tay, may umarkila kasi ng sasakyan kanina. Lumipat ng bahay. Ayun, malaki-laki ang kinita ko dahil doon. Biglang sumeryoso ang mukha ng Ginoo pagkarinig ng sinabing yon ng kanyang anak. Nang mapansin niya yon, ay napatanong tuloy siya nang wala sa oras sa ama. Bakit po Tay? Ayaw niyo po bang pinaparkila yung sasakyan natin? Humugot muna ng malalim na buntong hininga ang Ginoo bago nagwika. Hindi naman sa ayaw anak. Gusto ko lang na mag-ingat ka. Alam mo rin naman na dito sa lugar natin malaki-laki talaga ang bayad sa pagpaparkila ng sasakyan. Pero huwag kang magpakampante. Alam mo bang dyan ako nadali kaya ako na-aksidente noon? Nanlaki ang mga mata ni Marvin sa kanyang nalaman. Hindi kasi ganoon ang sinabi ng kanyang tatay noon. Akala ko ba Tay, ang sabi niyo noon kaya kayo nadisgrasya dahil nawalan ng preno yung sasakyan natin. Umiling-iling ang matandang lalaki bago muling tumugon. Sa katunayan nakalimutan ko na rin talaga ang tungkol sa totoong nangyari noon. Ngayon ko lang siya ulit naalala nang alaman kong pinarkila mo na pala yung sasakyan natin. Bakit? Ayaw niyo po ba Tay na iparkila yung sasakyan? Sayang naman po kasi. Bumuntong hininga ulit ang Ginoo bago nagwika. Hindi naman sa ayaw anak. Explain nyo naman po ng mabuti Tay. Medyo hindi ko lang kasi talaga magets Ganito kasi yon anak. Noon may mag-asawang nag-arkila ng jeep natin. Maglilipat daw sila ng bahay. Dahil kaunti lang naman ang kagamitan nila pumayag na ako saka medyo malaki rin yung bayad nila sa akin. Buntis yung misis nung lalaki kaya ingat na ingat ako sa pagmamaneho noon. Hanggang sa... Natigilan na ang matandang Ginoo sa pagsasalita. Kaya napakunot noo at napakamot ulo ang kanyang anak. Tapos Tay, putol-putol naman kayo magkwento Pumiki muna ng ubo si Ginoong Marlon bago ipinagpatuloy ang pagkukwento. Sadyang hindi lang talaga may iwasan ng aksidente. Ewan ko kung maniniwala ka o hindi sa mga susunod kong sasabihin. Yung mga sinabi ng nanay mo kanina patungkol sa mga aswang, may katotohanan yun anak. Sabi ko naman sa iyo anak, di ba? Totoo ang mga aswang. Umupo ang ginang at nakisali sa usapan ng mag-ama. Si Marvin naman ay hindi alam kung anong iisipin ng mga oras na yon. Alam niyang kalat din naman sa lugar nila ang mga balita tungkol sa ganoong bagay. Subalit hindi niya naman sukat akalain na isa pala sa mga paniwalang paniwala sa mga ganoong bagay ay ang kanyang mga magulang. Si tatay talaga Sabi mo kanina, pagpasensyahan ko na si nanay sa mga pinagsasabi niya tungkol sa aswang-aswang na yan. Tapos, ikaw din naman pala, naniniwala sa aswang. Sumeryoso ang mukha ni Ginoong Marlon kaya natahimik si Marvin at nakinig na lang sa mga sasabihin pa ng kanyang tatay.
Sa maniwala ka man o hindi, anak, naaksidente ako noon dahil inatake ako ng aswang. Dinahilan ko na lang noon na naaksidente ako dahil nawala ng preno ang jeep, dahil alam kong hindi rin naman ako paniniwalaan ng iilang mga tao. Tanging kami lang ng nanay mo at ibang kakilala ang nakakaalam ng totoong nangyari sa akin ng gabing naaksidente ako. Napabuntong hininga ang binata sa mga inilathala ng kanyang tatay. Gusto niyang paniwalaan ng buo ang mga sinabi nito, subalit nagkakaroon siya ng benefit of the doubt. Hindi kasi ma-imagine ng utak niya ang ganon, lalo na at kalat sa kanilang lugar na hindi lang dahil nawala ng preno ang jeep na sinasakyan na Ginoong Marlon kaya ito na-aksidente, kundi ayon sa iilang kwento, lasing din ang Ginoo noon. Ngayong alam mo na ang totoong nangyari, kailangan mas mag-ingat ka sa pagmamaneho. Malapit-lapit nang makabalik ang tatay mo sa pagdadrive kaya mas mainam na siya na lang ang pumasada. Nay, ngayong sinabi niyo sa akin ang totoo, mas lalong hindi ko napapayagan si tatay. Mas delikado yung para sa kanya. Anak, matanda na ako. Kung may mangyayari man sa akin masama, tanggap ko na yun. Pero kung sa'yo at sa inyo na mga kapatid mo mangyayari ang ganoong bagay, abay, hindi ko yon papayagan. Tama ang tatay mo. Sasamahan ko siya sa pagmamaneho, anak, at kung sakaling ang may mangyari sa amin, alam namin ng tatay mong aalagaan mo ng gusto ang 3 mong kapatid. Napabuntong hininga na lang si Marvin matapos sabihin niyo ng kanyang ama at ina. Hindi na siya sumagot at nag-reason out pa sapagkat alam niyang hindi rin naman siya mananalo sa mga magulang sa bandang huli. Ang payo ko lang sana sa iyo, anak, huwag mo nang iparke lang ang jeep natin lalo na't malayo ang lugar na pupuntahan mo. Sige po, tay. Sa susunod hindi na. Pasensya na ho. Pagkatapos ng mga pag-uusap na yon, ay tumayo ang kanyang mga magulang at nagpaalam ng matutulog. Naiwan naman siyang nakawang ang mga labi dahil hindi pa rin niya mapaniwalaan ang sinabi ng mga magulang. Kaya habang naghihilamos ng katawan sa banyo ay nabagabag ang kanyang isip. Nang nakahiga na siya sa tabi ng bunsong kapatid ay muli niyang naalala ang huling sinabi ni Ginoong Marlon bago to magpaalam na matutulog na. Ang payo ko lang sana sa iyo, anak. Huwag mo nang iparkila ang jeep natin lalo na't malayo ang lugar na pupuntahan mo. Napakamot ulo tuloy siya habang tila nagrereklamo. Ay nako, bahala na. Basta Lord, alam ko namang hindi mo pababayaan ang pamilya ko. Pagkatapos sabihin yon, ay ipinikit na rin niya ang kanyang mga mata at natulog na mahimbing. Kinabukasan ay pinag-isipan niya talaga ang desisyong gagawin. Kaya naman, sa kabila ng paalala ni Ginoong Marlon na huwag iparkila ang kanilang sasakyan, ay pinagpatuloy niya pa rin ang ganoong gawain. Simula kasi nang mairekomenda siya ng kapwa-tsuper na si Alvin, ay mas dumami na nga ang umaarkila sa kanyang jeep. Sa katunayan ay ginawa na lang niyang extra ang pamamasada sapagkat mas malaki talaga ang kinikita niya sa pagpaparenta ng sasakyan. Basta makaipon lang ako ng pang-tuition ni na Ivy at Ellie, babalik na talaga ako sa pagpapasada. Inilihim nilang niya sa mga magulang ang tungkol sa bagay na yon at mag-isa niyang inipon ng perang galing sa mga umaarkila ng kanilang jeep. Subalit kahit nagsisinungaling na siya sa mga magulang na hindi pinaparkila ang sasakyan, ay nahahalata pa rin ito ng mag-asawa. Napapadalas na kasi ang pag-uwi niya ng hating gabi na samantalang noong namamasada pa lang siya ng jeep ay 9:00 ang pinakamatagal niyang biyahe. Nang gabing yon, habang pauwi siya galing sa pamamasada, ay napadaan ang binata sa kumpulan ng mga tsismoso't tsismosa sa kanilang lugar. Nagtaka rin siya sapagkat halos wala na siyang makitang jeep sa kalsada kahit mag-9 pa lang ng hating gabi. Himala, ako na lang yata ang jeep dito sa kalye . Nasaan na yung sila Alvin at yung ibang mga tropa? Natigilan siya na magtinginan sa gawin niya ang mga taong nag-uusap-usap. Ano pong meron?
Matapos mabalitaan sa mga usyusero at usyusera na may namatay na naman raw sa kabilang bayan dahil sa pag-atake ng aswang, ay naalala niya ang sinabi ng mga magulang. Bago umuwi sa kanilang bahay, ay sinabay na niya ang mga tsismoso-tsismosa para na rin masigurong makauwi ang mga ito ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Pagpasok niya sa loob ng bakuran, ay lumapit at nagkakakawag muna sa kanya si Choco. Kaya saglit niya itong hinimas-himasan bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya ang bunsong kapatid na nakaupo sa kawayang sofa at tila naghihintay sa kanya. O bunso, bakit gising ka pa? Wala ka bang pasok bukas? Tumabi siya sa kanyang kapatid kasabay ng paglapag ng bag na naglalaman ng mga kinita niya sa pamamasada at pag-arkila ng sasakyan. Sila nanay at tatay kanino pa ba tulog? Anong ulam natin? Gutom na ako eh. Hindi na naman kasi ako nakakain sa karinderya kanina dahil ang ibig ko sabihin maraming pasahero. Oh, bakit hindi ka pa nga pala natutulog, bunso? Kumamot-kamot sa ulo si Norman bago sarkastikong tumugon sa panganay nilang kapatid. Kuya, ang daming tanong. Kanina pa tulog sila nanay, tatay, pati sila ate. Yung ulam, pritong galunggong sa kasinabawang malunggay. Tapos, gising pa ako kasi hinihintay talaga kita, kuya. Ha? Bakit mo naman ako hinihintay? May kailangan ka bang pera para sa project nyo sa school? Magkano ba? Tungkol nga sa school yung gusto kong sabihin pero hindi tungkol sa project, Kuya Marvin. Tungkol saan yun kung ganon? Saglit na nag-isip ang binatilyo bago nahihiyang sumagot sa tanong ni Marvin. Okay naman po yung mga grades ko, kuya, pero gusto ko po muna sanang tumigil sa pag-aaral. Sa pag-aaral na lang muna nila Ate Ivy at Ellie ikaw mag-focus, kuya. Gusto ko kasi sanang matulungan ka para hindi ka naman gabihin sa pag-uwi at hindi nag-aalala si nanay at tatay sa'yo. Natuwa naman si Marvin sa narinig mula sa kapatid dahil naiintindihan nito ang sakripisyo niya sa pamilya bilang kuya na nagtataguyod sa kanilang lahat. Kaya lang ay napailing siya bago himasin ang ulo ng bunsong kapatid. Promise, natutuwa ako sa narinig ko sa iyo, bunso. Nakita ko sa mga mata mo at pananalita na concern ka sa akin, pati kina nanay at tatay. Kaso tol, hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Pero para hindi mo kukulitin na alam ko namang gagawin mo yon, ganito na lang ang gawin natin. Ano yung kuya? Kapag out nyo na sa school, dadaan ako roon para isama ka sa pamamasada. Kahit ilang oras lang. At kapag naman wala kang pasok, pwede kang sumama sa akin maghapon. Doon, masaya na ako sa ganoong way na makakatulong ka sa akin bilang kuya mo. Tila lumiwanag ang mukha ni Norman matapos marinig ang sinabing yon ng nakatatandang kapatid. Pero syempre, huwag mo ring pababayaan ang pag-aaral mo, ha? Makita ko lang na sinisipagan yung tatlo ang pag-aaral, nawawala yung pagod ko Magtsatsaga lang kayo dahil kapag nakatapos na kayo isa-isa, magiging maalwan na ang lahat. Ako naman ang pag-aaralin nyo. Ayos ba yun, yung ganong setup? Natutuwang sumang-ayon si Norman kasunod ng mahigpit na pagyakap sa kapatid. Salamat, kuya. At least, kahit papaano, makakatulong na ako sa inyo ni nanay at tatay. Kahit maliit na bagay lang. Oo, tama yun. Pero tumanggal ka na sa pagkakayakap dahil amoy pawis pa ako, no? Ikaw naman talaga, Pagkatanggal sa pagkakayakap ay agad tumayo ang binatilyo. O sige, kuya. Matutulog na ako, ha? Ikaw nang bahalang magkandado ng pinto. Sabi kasi ni nanay, may mga aswang daw ngayon na pag-alagala Pagkarinig doon ni Marvin ay naalala na naman niya tuloy ang pinag-usapan ng mga isinakay niyang kaninang tao. O sige na. Ako nang bahala rito. Pumasok ka na sa kwarto. Pagpagan mo yung papag natin, ha? Para hindi tayo mangati. Nang mawala sa paningin niya ang bunsong kapatid,
ay nagtungo na nga si Marvin sa kusina para kumain. Ilang minuto pagkatapos maghapunan ay hinugasan niya rin kaagad ang mga pinagkainan bago maghilamos ng katawan sa banyo. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas niya ng banyo ay dumiretso ang binata sa sala para siguraduhing nakakandado ng maayos ang pinto ng kanilang bahay at nakasara ang mga bintana. Marahan niyang hinawi ang kurtina at sinilip ang kanilang jeep na nakapark sa tapat mismo ng kanilang bakuran. Hindi kasi nila ipinapasok dahil maliit lang ang bakuran nila. Nang hawinan niya ulit paloob ang kurtina, ay napansin niyang para bang mayroong tao sa loob ng jeep, kaya nag-focus siya ng tingin doon upang masiguro kung tao nga ba ang nakikita niya. Bagya yung gumalaw at parang mabilis na hayop na tumakbo sa kung saan nang mapansing nakamatsyag siya. Bago pa siya makalabas ng bahay ay tuluyan nang nawala ang nasabing nilalang. Kaya nagtungo na lang siya sa loob ng jeep at sinipat kung mayroong nawala. Sa kabutihang palad ay maayos naman ang jeep kaya bumalik kagad siya sa loob ng bahay. Naglak ng pinto at muli siyang sumilip sa bintana na puno pa rin ng pagtataka. Sino kaya yon? Nasabi niya yon dahil ito ang unang pagkakataon na may pumasok sa sasakyan nila ng ganoong oras. Nagtataka lang din siya kanina dahil hindi tumatahol-tahol ang aso nilang si Choco at nang tingnan niya nga ito ay parang takot na takot pa at nagtatago sa maliit nitong doghouse ang aso. Baka taga rito lang na napalayas sa bahay nila. Pero sana nagsabi na lang siya at hindi tumakbo. Papayag naman ako kung doon siya matutulog. Pero nakakapagtaka lang dahil takot na takot si Choco. Saglit niyang sinilip mula sa bintana ang alagang aso pero nakakubli pa rin ito sa doghouse. Kaya hinawi na ulit niya pasara ang kurtina at nagtungo na sa kwarto nila ni Norman. Kinabukasan, katulad ng napagkasundoan nila ng bunsong kapatid, kapag 3:00 na ng hapon ay naghihintay na ang sasakyan ni Marvin sa tapat ng paaralan ng bunso nitong kapatid para isama sa pamamasada si Norman. Maganda ang naging resulta ng tandem nilang magkapatid dahil kahit halos 1 linggo nang walang umaarkila sa jeep ay kumikita pa rin ng sapat si Marvin. Karamihan kasi ng mga pasahero ay naaaliw kay Norman sapagkat bukod sa gwapo ang binatilyo ay maboka rin ito at mahilig magpatawa sa loob ng jeep. Ayos ka tol ah. Ang galing mo palang mag-dispatcher. Pinagpraktisan ko talaga yan, kuya. Nagtuloy-tuloy pa nga ang ganong diskarte ng magkapatid at pagkalipas ng ilang pang-araw ay kinausap nga ulit ni Alvin si Marvin dahil may aarkila ng sasakyan. Mula sa kabilang bayan, nalilipat sa kanilang lugar dahil sa takot. Medyo lumalala na raw kasi ang mga kaganapan at kwento-kwento sa lugar na yon patungkol sa mga aswang. Wala ka naman ng pasok bukas, di ba? Sama mo ako mamayang 5:00 ng hapon pero huwag mong sasabihin sa mga magulang natin kung saan tayo pupunta ha. Kapag nagtanong sila nanay at tatay, sabihin mo lang na sasama ka mamasada. O sige, kuya. Promise, wala akong sasabihin. Nang sumapit ang itinakdang oras, ay nagbiyahe na nga ang magkapatid sa kabilang baryo kasama si Alvin. 1.5 oras ang inabot nila sa pagmamaneho bago makarating sa pakay na bahay. Nagtulong-tulong ang tatlo sa pagpasok ng mga gamit sa loob ng sasakyan hanggang sa matapos sila. Pumesto naman ang mag-asawang nag-arkila sa likuran kasama ang 7 taong gulang nilang anak. Buntis din ang babae kaya naman maingat na nagmaneho si Marvin papunta sa kanilang lugar. Dahil hindi pa uso ang mga poseng may ilaw sa mga daanan sa kanila, kaya naman nagbiyahe sila sa kadiliman ng gabi. Nakakatakot naman pala magbiyahe kahit ganitong oras pa lang. Biruin mo, napakadilim na ng dinaraanan natin. Natawa lang si Alvin bago lumingon sa likuran para kumustahin ang mga tao sa likod. Pagkatapos noon ay saka naman nagsalita si Marvin. Alam mo bunso, hindi mo naiisipin yung dilim-dilim na yan kapag pera na ang pinag-uusapan. Di ba paring Alvin? Pagka-oo ni Alvin ay muli na naman siyang lumingon sa likod para i-check ang mga taong sakay nila.
Medyo nag-aalala rin kasi siya dahil buntis nga ang isa nilang sakay. Lagana pa naman ngayon ang mga insidente na may kinalaman sa aswang. Maya-maya, nang mapadana sila sa pinakamadilim na bahagi ng kalsada dahil matatayog ang puno, ay nakarinig ang lahat ng malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Nangilabot ang lahat dahil sa alulong na yon, kaya medyo binilisan na ni Marvin ang pagpapatakbo. Si Alvin naman ay panayang sipat sa likuran para i-check ang mga pasahero nila, lalo na ang buntis na halatang takot na rin dahil sa mga narinig. Grabe naman, nakakatakot naman yung alulong na yun. Kinikilabutan tuloy ako, kuya. Hindi naman na nagsalita pa si Marvin. Nag-focus lang ito sa pagmamaneho hanggang sa nabigla silang lahat matapos mayroong sumulpot na tao sa gitna ng daan. Ay, panampampuga naman oh! Mabuti na lang ay napreno niya kaagad ang jeep at hindi nasagasaan ng lalaki na napayukod din naman bigla. Pagkahinto ng sasakyan ay tumayo ang binatang nasa gitna ng kalye at tumarap ito sa kanila. Doon nga tumambad sa tatlong nasa unahan ng jeep ang itsura nito. Maskulado ang katawan, maayos ang gupit ng buhok na medyo may pagkakulot. Matangos ang ilong at may kagwapuhan din. Nang bababain na to ni Marvin para pagsabihan ay biglang tumakbo ang binatilyo kaya pinigil na siya ni Alvin na bumaba pa ng jeep. Walang yang yun eh. Kamuntigan pa tayo madisgrasya. Nagbuntong hininga na lamang siya ng 3 beses. At nang kumalma na siya ay saka niya muling nilingon si Alvin at Norman na gulat pa rin. Nako, napamura tuloy ako, Norman. Huwag mong gagayahin yun ha. Pagkasabing yun ay saka siya bumaling sa likuran. Pasensya na po kayo. May lalaki kasing tumawid kanina eh. Mabutit nakapreno ako. Kaya hindi ko siya nasagasaan dahil hindi naman ganun kabilis yung takbo natin. Ayos lang po ba kayo? Pasensya na po ulit ha. Nang tumango ang mag-anak na nasa likod ng jeep, ay nagpatuloy na sa pagmamaneho si Marvin hanggang sa marating nila ang kanilang lugar. Dahil sa mabagal at maingat na pagmamaneho, ay inabot ng 9:00 bago sila makarating sa paroroonan. Nagakot pa sila kaya nakauwi ang magkapatid na Marvin at Norman pasado 10:00 na ng gabi. Gayunman ay sulit naman ang biyahe nila dahil malaki-laki rin ang ibinayad ng umarkila na pinaghatian nila ni Alvin ng saktuhan. Pinakain pa sila ng hapunan kaya nabusog ang 3 bago umuwi ng bahay. Pagpasok ng magkapatid sa loob ng bahay ay naabutan nila si Ginoong Marlon na nasa kawayang sofa at halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Oh, bakit ngayon lang kayo? Nakatulog na ang nanay mo sa pag-aalala. Magsabi ka nga ng totoo, Marvin. Pinaparentahan mo pa rin ba yung sasakyan? Hindi kagad nakasagot si Marvin kaya nauna nang nagsalita si Norma na tila nagligtas sa kanya. Hindi po, tay. Galing lang po kami kina Kuya Alvin. Hinintay namin kasi yung ibang mga taga dito sa atin kaya sabay-sabay na kaming umuwi galing sa handaan. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang Ginoo at nagpaalam na kagad na matutulog na. Nang masiguro naman ni Marvin na nakakandado na ang pinto, ay nagpalit na siya ng damit at tumiga katabi ni Norman. Norman, sa susunod huwag ka na magsisinungaling kay tatay. Hindi pala maganda yung ganun pakinggan no? Nakonsensya tuloy ako kanina eh. Sige kuya, hindi na mauulit. Matiwasay na ngang natulog ang magkapatid. Subalit pagsapit ng eksakto 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan si Marvin. Naririnig niya kasi si Choco na parang umiiyak sa takot. Ang bahay kasi ni Choco ay nakapwesto lang banda sa likod ng dingding ng kwarto nila ni Norman. Kaya mahina niyang naririnig ang ingay at kaluskos ng aso. Tumayo siya at nagtungo sa sala para silipin ang aso subalit laking gulat niya nang may nakita na naman siyang tao sa loob ng jeep nila. Lalabas sana siya ng bahay subalit nang biglang humarap ang inaakala niyang tao ay nabigla si Marvin sa kanyang nakita. Hindi niya nasipat ang kabuuan subalit ang mga mata ng nasa loob ng jeep ay namumula at nanlilisik habang nakatingin sa kanya. Kinilabutan ng husto si Marvin
at mabilis na gumapang ang kilabot na yon sa buo niyang pagkatao. Kaya hindi kaagad siya nakakilos. Ramdam niya ang unti-unting pagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Nangatog siya ng unti-unting kumilos ang nilalang palabas sa jeep habang nakatingin ito na matalim sa kanya. Bumalik lang siya sa ulirat nang marinig ang pag-iyak ni Choco, kaya dali-dali niyang sinara ang kurtina at napaupo sa kawayang sofa. Ano yung nakita ko? Yun na ba yung aswang? Dahil sa mga nasabing yun, ay bumilis bigla ang tibok ng puso niya na parabang may mga nagkakarera sa loob nito. Napahawak siya sa dibdib at pilit na ikinakalma ang sarili hanggang sa maisip niya ang kaawa-awang aso. Si Choco! Diyos ko! Muli siyang sumipat sa bintana at nang makitang wala na roon ang nilalang na kanina'y nasa loob ng sasakyan, ay marahan niyang binuksan ang pinto at dali-daling lumabas ng bahay para kunin si Choco. Tumakbo siya pabalik sa loob ng bahay at kaagad ikinandado ang pinto habang yakap ang kaawa-awang aso na halatang takot na takot. Huwag ka na matakot, Choco. Simula ngayon, dito ka na matutulog sa loob ng bahay, ha? Parang tao na tila naintindihan ng aso ang sinabi ng kanyang amo. Bigla itong nagwawagwag ng buntot at dumila-dila sa mukha ni Marvin. Kuya, bakit mo yakap-yakap si Choco? Muntik nang mapasigaw sa mura si Marvin nang biglang magsalita ang bunso niyang kapatid na sumulpot na lang mula sa kung saan. Mabuti na lang ay natakpan niya kagad ang bibig niya kasunod ng pagtayo na halata ang pagkainis. Oy, huwag ka nga masyadong maingay. Baka magising sila nanay at tatay. Sige na, balik na rin sa kwarto. Bilis na. Kahit maliit ang kanilang papag ay pinagkasya nila ang mga sarili, kasama ang alagang aso. Kampante si Marvin na itabi si Choco sa pagtulog dahil malinis naman to at araw-araw na pinaliliguan. Kinabukasan ay hindi na ikinuwento ni Marvin sa buong pamilya ang kanyang nasaksihan. Ayaw niya kasing mag-alala ang mga ito. Kaya lang simula pa kaninang madaling araw ay bumabagabag na sa isip niya ang tungkol sa nakitang hindi niya mawari kung aswang nga ba talaga. Pangalawang beses na yung nangyari, ha? Ano bang pakay nun sa jeep namin? Habang pumapasada siya, ay yun at yun lang ang tumatakbo sa isipan niya. Kaya hindi siya masyadong nakapag-focus. Mabuti na lang ay kasama niya ang bunsong kapatid dahil weekend naman. Habang pinipilit niyang mag-focus sa pagdadrive, ay bigla na lang siyang kinalabit ng bunsong kapatid at mayroong itinuro mula sa hindi kalayuan. Kuya, si Ate Ivy ba yun? Tumalima kagad ng tingin si Marvin dahil kitang-kita ng dalawa niyang mga mata na mayroong kasamang binata si Ivy. Nakaakbay pa yun at mukhang masayang-masaya sila. Mabuti na lamang din ay wala pa silang pasahero kaya kaagad inihinto ni Marvin ang jeep sa tapat ni Ivy at ng kasama nito. Bumugso ang galit niya lalo na nang yumakap ang binatang kasama ng dalaga niyang kapatid. Mabilis sa mga pangyayari, pagkahinto ng jeep ay bumaba kaagad doon si Marvin at nilapitan ng binatang kasama ni Ivy. Galit niya itong kinwelyuhan kaya gulat na gulat ang dalaga sa pangyayari. Hoy! Sino kang hinayupa ka? Ha? Ivy! Sino tong gago na to? Nagpapakahirap ako magtrabaho para makapag-aral kayo? Tapos ganito lang ginagawa mo? Hindi na niya halos natapos ang binibigkas sapagkat namukaan niya ang binatang kaharap. Ikaw yung kamuntikan na naming masagasaan nung gabing yun, ah. Dahil sa sinabing yun ni Marvin, ay napatitig din tuloy si Norman at napatungo-tango nga ito sapagkat pamilyar nga ang binata. Kalauna nang medyo kumalma na si Marvin, ay hinatak niya si Ivy at ang kasama nitong binata papasok sa loob ng sasakyan at doon ay kinausap niya ang mga to ng masinsinan. Ano to, Ivy? Kailan pa to, ha? At alam mo ba yung lalaking to? Nakita namin ni Norma sa madilim na daan tumatakbo mag-isa. Hindi umimik ang dalaga kaya naman binaling ni Marvin ang atensyon sa binata. Anong motibo mo sa kapatid ko, ha? Anong pangalan mo? Magsalita ka! Kung di, makakatikim ka sa akin! Kita sa mata ng binata ang takot at kahit sina Ivy at Norman ay natakot sa inasal ng kanilang kuya.
sapagkat ito ang unang pagkakataong makita nila itong nagagalit. Antonio Cruz po. Pasensya na. Malinis naman po ang intensyon ko kay Ivy. Bumuntong hininga si Marvin bago ulit magsalita. Pinilit niyang maging kampante ng mga sandaling yon, pero kitang-kita sa mga mata niya ang galit. Eto, one time ko lang uulitin sa ito, Antonio, ha? Itigil mo na to dahil kung hindi ka titigil, si Ivy ang titigil sa pag-aaral. Nakuha niyo ba? Pasensya na, kuya, pero hindi ko po may papangako ang sinasabi niyo. Mas lalong nagpantig ang tenga ni Marvin, pero sinikap niya pa rin maging mahinahon kahit ang totoo ay nanggigigil na siya. Nakuyom na lang niya ang kamao habang pinakikinggan pa ang mga sinasabi ni Antonio. Mahal ko po siya eh. Mahal namin ang isa't isa. Mahal? Pwede ba lumabas ka na ng jeep ko at umuwi na? Bago ko pa hindi mapigilan ng sarili ko. Wala nang nagawa si Ivy kundi umiyak na lang. Paglabas ng jeep ni Antonio ay nagmaneho na nga kaagad si Marvin pauwi ng kanilang bahay. Nawala na siya ng tuluyan sa mood dahil dumagdag pa sa mga alalahanin niya ang dalaga. Wala silang imik-tatlo pagdating sa bahay. Hindi na rin inopen ni Marvin sa mga magulang ang tungkol sa nalaman niya kay Ivy. Eksakto pasado 10:00 ng gabi. Napabangon si Marvin dahil muli na naman sumagi sa isip niya ang tungkol kay Ivy at sa boyfriend nito. Naupo sa kawayang sofa ang binata at napahilot ng sentido. Hindi niya kasi sukat akalain na tatraydo rin siya ng kapatid. Habang iniisip kung paano tuluyang matutuldukan ang relasyon ng dalawa, ay napansin niyang bigla na tila napabangon din si Choco. Sa loob na kasi ito ng bahay natutulog malapit sa pintuan. Paglingon niya sa aso ay nakataas na ang mga tenga nito habang nakaharap sa pintong nakasara. Mahinang umaangil ang aso habang parang tila takot na takot. Bakit, Choco? Sa kinikilos ng kanyang alaga ay naunawaan na niya kaagad na mayroong kakaiba, kaya pasimple niyang hinawi ang kurtina at sumilip sa labas. Doon nga ay nakita na naman niya ang nakakatakot na nilalang, subalit sa pagkakataong yon ay mas naaninag na niya ito dahil nakatayo yun sa mismong unahan ng jeep habang nakatingin sa direksyon niya. Mabalahibo ang katawan, kulubot ang muka, lubog ang ilong, mapupula ang malalaking mata, matulis ang tenga, mahaba ang pangil at nakausli ang dila, mahahaba rin ang matatalim na mga kuko. Pagkakita ay doon na siya nagkaroon ng kasiguraduhan. Aswang nga ang nilalang na tumatambay-tambay sa kanyang jeep na hindi niya maunawaan kung bakit. Malakas tong umungol dahilan para lalong mahintakutan ang asong si Choco na biglang nagtungo sa kwarto at nagsumiksik sa ilalim ng papag. Dahil naman sa ungol na yon ay pinanayuan ng balahibo si Marvin. Damang-daman niya ang pangingilabot ng katawan habang tila galit na nakatingin sa kanya ang aswang. Pagkatapos umungol, walang ano-ano ay malakas nitong inundayan ng suntok ang salamin ng sasakyan. Sa lakas ng tunog ng pagkabasag ay nagising ang lahat ng loob ng nasa bahay. Hindi naman kagad nakakilos si Marvin dahil para siyang kinumutan ng matinding takot habang nakatingin sa ginagawang paninira ng aswang. Nang makita ni Ginoong Marlon at ng iba pang miyembro ng kanilang pamilya ang nakakatakot na nilalang, ay nagulat din ang mga ito. Nagsigawan sa takot sina Ginang Larry, Ivy at Ellie, habang si Norma naman ay napayakap sa kanyang kuya Marvin. Diyos ko po, mahabaging langit. Bakit may aswang dito? Nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari dahil hindi nila ini-expect yun. Napalingon na lang silang lahat sa pinto matapos tong marinig na biglang bumukas. At doon ay nakita nga nila na lumabas si Ginoong Marlon tanga ng mahaba nitong itak. Ay, anong ginagawa niyo? Kuya, si tatay oh! Dahil doon ay parang nagising ang diwa ni Marvin at bumalik sa dating ulirat. Mabilis niyang sinundan ng ama at kumuha siya ng malaking bato para matulungan ito. Pagkakita naman sa kanila ng aswang ay tumigil to sa pagsuntok ng salamin at muling umungol. Subalit hindi nagpatinag si Ginoong Marlon na nagpatuloy sa pagsugod sa aswang. Demonyo kang aswang ka!
Maninira ka pa, ha? Papatayin kitang gago ka! Tay, huwag kayong magpapadalos-dalos! Kagad iwinasiwas ni Ginoong Marlon ang hawak na itak. Subalit tumalon lang ang aswang at mabilis na nakaiwas. Nang nasa bubungan na to ng jeep, ay muli itong umungol habang nagtatalsika ng laway. Pagkalaon ay tila galit na galit nitong minasdan si Marvin na biglang kinumutan ng matinding takot dahil sa nanlilibak na titig ng aswang. Sige, subukan mong galawin ang pamilya ko. Pinapangako ko sa Diyos na hindi kita titigilan kahit matanda na ako. Hindi na halos natapos ng Ginoo ang pagsasalita dahil lumundag na papalayo ang aswang at hindi na nagpakita pa. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang buo nilang pamilya. Hinatak na nga ng binata ang kanyang ama papasok sa loob ng bahay at kaagad silang nagkandado ng pinto. Dala ng mga pangyayari ay hindi nakabiyahe si Marvin ng ilang araw. Kinailangan niyang kasing ipaayos ang nasirang salamin ng jeep. Naikwento na rin niya sa mga magulang na bago pa nangyaring yon ay makailang beses na niyang nakita ang aswang sa loob ng jeep na parabang may kung anong ginagawa. Doon nga nila nalaman ayon kay Ginoong Marlon na posibleng nag-iiwan lang ng marka ang aswang sa kanilang sasakyan. Dahil sa karanasang yon ay hindi naiwasan ng buong pamilya ang mag-alala. Dahil kapag pala namarkahan ng aswang ang isang tao o bagay, ay masusundan at masusundan na to kahit sa panig at kahit gaano kaliblib ang lugar na pupuntahan nila. Kaya kayo mga anak, sikapin nyo nang huwag magpapaabot ng gabi sa kalye hanggang sa hindi nahuhuli ang aswang na yon. Ikaw Marvin, magdala ka palagi ng panlaban habang namamasada. Dahil yung nangyari na yon, ibig sabihin, kumbaga sa ibang salita, nagdeklara na tayo ng gera sa mga aswang. At kung babalik man siya rito, sigurado kung may mga kasama na yon. Napatingin na lang si Marvin sa mga kapatid at inisip na paano kaya namarkahan ng aswang ang kanyang sasakyan. Posibleng dahil yun sa pagpaparkil ako ng sasakyan at paghatid-hatid sa mga tao. Dapat talaga nakinig na lang ako kay tatay na wag nang iparenta ang jeep eh. Nang maayos na ang sasakyan, ay bumalik na nga sa pamamasada si Marvin at nangako sa sarili na hindi na niya ipaparenta ang jeep. Kaya lang ay muling humirit si Alvin na ilang beses niyang tinanggihan. Ngunit sa huli ay naengganyo pa rin siya sapagkat doble ang ibabayad ng customer. Paring Alvin, pasensya ka na ha, pero ito na siguro yung huling pagpaparenta ko ng jeep. Alam mo naman yung nangyari, di ba? Malamang nabalitaan mo na yun dahil kalat na sa lugar natin. Kaya nga nauso na naman yung pagronda ng mga opisyal para maiwasan na ulit yung pag-atake sa amin ng aswang. Sumang-ayon naman si Alvin sa mga sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay kaagad silang nagtungo sa lokasyong ibinigay sa kanila. Hindi pa man sila halos nakakalayo, ay napahinto na kaagad ang sasakyan matapos may biglang tumalon na pusang itim at nawala rin na parang bula. Dahil doon ay napa-sign of the cross si Marvin na biglang kinutuban. Huwag na kaya tayong tumuloy pare. Hindi naman sa pag-aano pero parang masama ang kutob ko eh. Bumilis bigla yung tibok ng puso ko tapos may sumalubong pang pusang itim sa atin. Tumawa na lang si Alvin na pagkalaon ay tinapik-tapik sa likod ng kaibigan. Kaya tumuloy na rin sila sa pupuntahan kahit iba na ang pakiramdam niya. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay nakarating na nga sila sa nasabing lugar na wala namang nangyaring masama. Subalit hindi pa rin maalis-alis ang pakiramdam na hindi maganda ni Marvin. Kaya habang naghahakot sila ng mga gamit ay panay ang lingon niya sa kung saan-saan. At parabang hindi siya mapakali. Mag-4 nang matapos sila sa pagsasalansan sa jeep ng mga gamit. Kaya medyo nag-aalala naman si Marvin dahil baka abutin sila ng gabi sa daan. Bilisan na ho natin Mang Odo, Aling Lydia. Baka gabihin tayo sa daan eh. Nang ayos na ang lahat, ay nagmaneho na nga siya hanggang sa sumapit ang 5:30 ng hapon bago nila marating ang lokasyon ng paglilipatan nila Mang Odo at Aling Lydia. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan
ay nakarinig na kagad si Marvin ng mga alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil tuloy doon, ay napatingin sila lahat sa pinanggalingan ng ungol. Unti-unti ring nagtayuan ng mga balahibo ng binata sa katawan, kaya mas lalo tuloy siyang hindi mapakali. Paring Alvin, bilisan na natin magbaba ng mga gamit. Dapat talaga hindi ako pumayag Gagabihin tayo sa daan Nang marinig yon ng mag-asawa ay nag-offer sila sa dalawang binata na pwede naman silang magpalipas ng gabi sa lugar na yon. Umalis na lang din sila ng maaga para naman hindi sila mag-alala na magbiyahe ng gabi. Alam din kasi ng mag-asawang Odo at Lydia na delikado ngayon sa lugar nila na magpagabi sa daan dahil sa mga nababalitang aswang. Hindi na nga tumanggi si Marvin at Alvin. Pumayag nga silang matulog doon dahil may bakanting kwarto pa naman na ayon sa mag-asawa ay kwarto ng kanilang anak na kasing edad lang din halos ni Marvin. Alas 7:30 ng gabi ay natapos ang dalawa sa pagbaba ng mga kagamitan. Tumulong na rin sila sa pag-aayos para naman hindi nakakaya habang dun sila matutulog. Inaya na rin sila na mag-asawa na maghapunan na hindi na rin nila tinanggihan. Mang Odo, Aling Lydia, maraming salamat po sa hapunan at sa pagpapatoy sa amin ngayong gabi Nakakayaman pero hindi po kami tatanggi. Kung di lang po talaga delikado magbiyahe ngayong gabi dito sa lugar natin Pagkatapos ng pagpapasalamat na yon, ay nagtungo na nga ang dalawa sa isang kwarto para makapagpahinga na. Paglipas ng ilang pang oras, pagbalik ni Marvin sa kaibigan para sana kausapin ito, ay napangiwi na lang siya dahil ang himbing na kagad ang tulog ni Alvin. Humihilik-hilik pa to ng mahina kaya napailing na lang siya. Sana all. Ang bilis makatulog. Hindi talaga uso rito kay Alvin yung salitang namamahay Nang matapos bumuntong hininga, ay ipinikit na rin niya ang mga mata at sinikap na makatulog. Subalit ilang saglit pa nga ay muli na naman siyang nakarinig ng mahihinang alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay muli na naman siyang kinilabutan. Iba kasi talaga ang dating sa kanya ng alulong ng isang aso. Pakiwari niya, nag-iimbita yun ng panganib at kamatayan. Nakakainis naman Kahit saan na lang talaga ako mapunta, palagi akong nakakarinig ng alulong ng aso. Bakit ba kasi nauso pa yung aswang-aswang na yun? Paano ako makakatulog nito? Nagtakip na lang siya ng tenga upang hindi na marinig ang nasabing alulong. Subalit pagkalipas ng ilan pang minuto ay naulit na naman ang mga alulong ng aso. Sa pagkakataong yon ay mas malakas na yon at mas nakakakilabot. Parang nanunuot sa kalamnan niya ang lamig, kaya napayakap siya sa sarili. Nang mapadako ang tingin ng binata sa ilalim ng nakasarang pinto, ay napansin niyang sa labas na tila ba may mga aninong pabalik-balik. Gising pa ba sila Mang Odo at Aling Lydia? Eksaktong pagkasabi niya nun ay muli na namang umalulong ang mga aso. Putik naman Hindi ba titigil yung mga yan? Hindi na niya natapos halos ang binibigkas sapagkat napabaling ang atensyon niya sa pintong nakasara. Napansin niya kasi na ang aninong kanina pa niya nakikitang pabalik-balik ay huminto mismo roon. Napansin niya rin na marahang umikot-ikot ang doorknob na parang may gustong magbukas ng pinto. Nang hindi mabuksan ng kung sino mang nasa labas ng silid ng pinto, ay tumigil na to sa pagpihit ng doorknob. Kalaunan ay napansin ng binatang na wala ng anino, kaya kahit papano ay nakahinga na siya ng maluwag. Takti yun Bakit ba may pilit na nagbubukas ng pinto? Saka biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ni Ginoong Marlon nung nakaraang araw patungkol sa pagmamarka ng sasakyan. Alak ka, hindi kaya sinundan kami rito ng aswang dahil may marka na yung sasakyan? Naku po naman baka mapano si namang Odo at Aling Lydia. Nangamba ang binatilyo para sa buhay ng mga customer nila. Hindi maatim ng konsensya niya na mapahamak ang mga to nang dahil sa kanya. Kaya biglang napabangon si Marvin at pilit na ginigising ang kaibigan.
Dahil tulog mantika si Alvin ay umungot-ungot lang ito bago bumalik sa mahimbing na pagtulog. Grabe naman matulog tong taong to. Itinigil niya ang pagsasalita sapagkat nakarinig siya ng pag-ungol mula sa labas ng kwarto. Doon ay sumilay na nga ang kaba sa kanyang dibdib, kaya hindi siya makampante. Sinasabi ko na nga nasundan na kami dito ng aswang eh. Kailangan ko matulungan yung mag-asawa. Pero yung taga ko, nasa sasakyan. Paano ko yung makukuha kagad? Marahan siyang tumayo at nagpunta sa tapat ng nakasarang pinto. Bago niya yun buksan, ay nakiramdam muna siyang maigi kung ano ba ang nangyayari sa labas ng silid. Wala naman siyang ibang narinig kundi ang mahihinang ungol at sigurado siya na ang ungol ay gawa ng isang aswang. Ganun na ganun kasi ang tinig nung nakaengkwentro nila yon. Nang mabuksan na niya ang pinto, ay sumilip muna siya at nagmasid-masid sa paligid. Bungkos na mga kagamitan ang tumambad sa kanyang paningin, kaya pasimple siyang naglakad papunta sa silid ng mag-asawa. Subalit napahinto rin siya kaagad at pasimpleng nagtago matapos maling marinig ang nakakakilabot na ungol ng aswang. Kailangan kong mailigtasin ng Mang Odo at Aling Lydia. Kasalanan ko to kung bakit napunta rito yung aswang. Malamang nasundan niya ako rito dahil sa markang iniwan niya sa jeep namin. Naglakad na ang binata papunta sa silid ng mag-asawa. Kahit ang totoo ay takot na siya sa mga nangyayari. Pagdating niya roon ay nakita niyang nakauwang na ang pinto ng silid kaya mas lalo siyang kinabahan. Patay, mukhang nahuli na ako Hindi na niya natapos pa ang sinasabi sapagkat mas lumakas ang pag-ungol mula sa loob ng silid. Napasandal siya habang nagtatago sa gilid ng isang lumang aparador hanggang pagkalaon ay muli siyang napalingon sa kwarto ng mag-asawa sapagkat narinig niya ang marahang paglangit-ngit ng pinto. Taimtim at tahimik siyang nagmasid habang unti-unting bumubukas ang pinto hanggang sa tumambad na nga sa kanyang paningin ang nakakasindak na bagay. Hindi sukat akalain ng binata ang tungkol sa bagay na yon. Kitang-kita ng dalawa niya mga mata kung paanong si Mang Odo at Aling Lydia ay nagbabagong anyo hanggang sa tuluyan ng maging ganap na aswang. Dahil doon ay mabilis na sumilay sa pagkatao niya ang matinding kilabot. Parang nanlaki ang kanyang ulo sa mga napagtanto dahil hindi niya talaga akalain na aswang pala ang mag-asawa. Dala na matinding takot, pagkaatras niya ay hindi sinasadyang nabunggo niya ang isang gamit na gumawa ng ingay para mapalingon sa kanya ang mga aswang. Napaupo ang binata habang nakatingin sa mag-asawa na nasa kanya na ang atensyon habang naglalaway at tila takam na nakatikim ng karne at dugo ng tao. Hindi na pala natin kailangan sirain ang pintuan ng kwarto nila at piliting makapasok. Gising na pala ang isa. Hindi naman umimik ang babaeng aswang. Nagpunas lang to ng laway hanggang sa umungol ng malakas. Salamat sa iyo, binata, dahil hindi na namin kailangan pang sumunod sa anak namin para makakain ng karne ng tao. Sabi niya kasi, kami na raw ang bahala sa iyo, habang siya naman ang bahala sa pamilya mo. Natigilan si Marvin sa kanyang mga narinig at tila nalilito pa nga siya sa kung ano ang gustong sabihin ng aswang. Pero isa lang ang alam niya at sigurado. Ang mga aswang na ito ang umatake sa kanilang bahay at kung tama ang pagkakaintindi niya sa mga oras na ito ay inaatake ng anak ng mga aswang ang bahay nila. Nang maunawaan niya ang mga bagay na yon ay dali-dali siyang tumayo at kabadong hinarap ang mga aswang. Kung ganon, isa sa inyong umatake sa bahay namin? Oo, at matagal na kayong minarkahan ng anak namin. Pagkatapos sabihin niyo ng lalaking aswang ay napahalakak sila na parang mga demonyo. Nagtatalsikan pa ang mga malagkit nilang laway. Pagkatapos noon ay bigla silang tumigil at matalim na tumitig kay Marvin na punong-puno na ng takot. Tama na muna ang kung ano-anong salita. Mahal kong asawa, oras na para makakain naman tayo ng karne ng tao. Matagal na panahon na rin hindi ako nakakatikim ng batang-batang karne. Dahil sa sinabing yun ng aswang na si Mang Odo, ay parang nabaliw naman ang kanyang asawa sa pananabik. Kasunod ay nagsimula itong tumakbo palapit kay Marvin na natataranta na.
Pagtakbo naman ng binata para takasan ang kamatayan, babalik sana siya sa silid kung saan sila natulog ni Alvin. Kaya lang ay hindi na siya nakaliko pa. Tinahak na lang niya ang daan palabas ng bahay at sa kabutihang palad naman ay hindi nakakandado ang pinto. Kaya mabilis siyang nakaalis. Nang nasa jeep na siya ay narinig niya ang malakas sa paghiyaw ni Alvin. Kaya mas tumindi ang takot na nararamdaman niya. Nanginginig niyang sinusian ng jeep habang umiiyak. Mas lumakas kasi ang sigaw ng pagmamakaawa ni Alvin na parang kinakatay na baboy. Pagkalipas ng ilang minuto, matapos gumana ng makina, ay tumigil na lang din bigla ang pagsigaw at pagmamakaawa ng kaibigan. Kalaunan ay sinundan niyo ng paglabas ng mag-asawa sa pinto ng bahay. Duguan ng mga bibig at katawan nila, nalatang pinagpiestahan na ang kaawa-awang si Alvin. Nakita pa ni Marvin na hawak-hawak ng lalaking aswang ang ulo ng kanyang kaibigan. Dahil doon ay lalong naging balang binata, kaya napaharurot siyang nagpatakbo ng jeep kasunod ng paghagis ni Mang Odo sa ulo na tumama sa salamin. Ang sama nyo! Hindi kayo naawa sa kaibigan ko! Humalakak lang ng mag-asawa na parang mga demonyo. Pagkatapos ay muli na namang sumeryoso mga mukha nito bago malakas na sumigaw sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil makakasama naman kayo ng kaibigan mo. Ipagtatabi namin ang mga ulo nyo sa pagkainan. Maghintay ka lang! Mabilis na pinatakbo ni Marvin ang sasakyan sa kalagitnaan ng madilim na gabi. Wala na siyang pakialam kahit bako-bako at pasigsag ang daan. Ang tanging nasa isip niya lang ng mga oras na yon ay makaalis sa lugar na yon at matakasan ng mga aswang. Isa rin sa mga sumagi sa isip niya ay ang buong pamilya niyang nasa alanganin ngayon sapagkat ayon sa mag-asawa ay sinalakay ng anak nila na aswang din ang bahay nila Marvin. Kailangan ko makauwi kagad ng bahay. Kailangan ko mailigtas sa mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Hindi pwedeng mawala sila. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nangyari yun. Maya-maya pa nga ay narinig na niya muli sa bubungan ay may kung anong parang bumagsak mula roon. Napalingon siya at nang ma-realize na ang mag-asawang aswang yon ay mas trumipli pa ang kabang nararamdaman niya. Naramdaman niya ang paglakad ng mga to sa bubungan, kaya naman ipinaggewang-gewang niya ang pagpapatakbo ng sasakyan hanggang sa makita niya na isa-isang nahulog at gumulong-gulong sa madilim na kalye ang mag-asawa. Kaya lang, ang lalaking aswang ay mabilis na nakapasok sa loob ng sasakyan sa likuran. Nakahabol ito ng mabilis. Pagkakita ni Marvin doon mula sa rearview mirror ay hindi na niya alam ang gagawin pa. Lubayan mo na ako, pakiusap! Humalakak naman ng gusto ang aswang dahil tuwang-tuwa siya sa nakikita. Aliw na aliw siya sapagkat takot na takot si Marvin. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita pahihirapan. Hindi katulad ng ginawa namin sa kaibigan mo kanina. Kinalkal ng asawa ko ang tiyan niya hanggang bumulwak ang mga laman loob. Nangatog ang binata sa kanya mga narinig, subalit sinikap niyang huwag magpadala ng husto sa takot. Iba naman ang gagawin ko sa'yo para hindi ka na mahirapan. Uunahin kong durugin ang ulo mo. Masarap kasing kainin ng utak ng tao na takot na takot. Iba ang lasa noon para sa akin. Kaya huwag ka nang mag-alala pa kung paano ka mamamatay. Malademonyong humalakak na naman ng husto ang aswang kaya mas lalong nahintakutan ng lalaki. Nang palapit na si Mang Odo ay doon na nga naisip ng binata na kunin ang mahabang taga na nasa gilid ng kanyang inuupuan. Kaya nang hahawakan na siya ng aswang ay dali-dali niyang itinarak ang itak habang ang isang kamay naman ay nakafocus sa pagmamaneho. Napaangil ng gusto ang aswang sapagkat hindi niya inaasahan yon. Natumba siya at gumulong subalit bago pa mahulog sa sasakyan ay nakakapit siya sa bakal. Walang yaka. Sinaktan mo ba talaga ako Dahil sa ginawa mong yan, mas pahihirapan na kita ngayon at binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Hindi siya pinansin ni Marvin. Iginewang ulit ng binata ang sasakyan hanggang sa mauntog-untog ang aswang na lalo nitong ikinagalit. Umungol ng umungol si Mang Odo bago galit na pumasok sa loob ng sasakyan. Kasabay noon ay narinig ulit ng binata na mayroong tumungtong sa bubungan.
Dahil doon ay napahalakak ang lalaking aswang bago malakas na nagsalita. Ngayon, nandyan na ang asawa ko. Siguradong wala kaming ititira sa katawan mo. Kahit kuko mo, sasairin namin. Walang iya ka. Hindi na natapos pa ng aswang ang binibigkas nito sapagkat ibinunggunan ni Marvin ang jeep sa isang puno. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa sasakyan at nagpagulong-gulong sa kalye. Dali-dali siyang bumangon na parang walang nangyari. Pagkatapos noon ay dinampot niya rin kaagad ang bag at itak na lumagpak lang din malapit sa kanya. Doon niya naalala ang laman ng bag dahil ang mismong tatay niya ang naglagay nun doon. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang jeep na unti-unting nahuhulog dahil medyo matarik ang pinagbungguan nitong puno. Kagad siyang tumakbo palayo at nagsisigaw ng tulong sa gitna ng madilim na daan kahit alam niyang walang makakatulong sa kanya sa ganoong oras. Tulong! Tulong! Kahit sino sa inyo, tulungan niyo po ako! Natigilan siya sapagkat mula sa hindi kalayuan ay naririnig na naman niya ang mga ungol ng aswang. Buhay pa pala ang mga ito at hindi tuluyang napano matapos mahulog ang jeep sa matarik na daan. Walang yakang bata ka. Hindi kita bubuhayin dahil sa ginawa mo. Mabilis siyang inatake ng aswang at kahit puno na ng galos ay pinilit naman laban si Marvin. Kung saan-saan na lang niya iniwawasiwas ang hawak na itak na may pagkakataong natatamaan at nagagalusan niya ang lalaking aswang. Nang makabuelo at makalayo na ay dumukot na lang siya ng kung ano-anong sabag at tiyempo naman na nakukuha niya ang asin na dali-daling isinaboy sa mga ito. Nagsisigaw sa sakit ang mag-asawang aswang habang nagpatuloy naman siya sa pagtakbo. Sa kabutihang palad ay narating niya ang iilang kabahayan. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo ako. Inaabol ako ng aswang. Papatayin ako ng aswang. Dala ng sobrang pagod, bago pa niya marating ang isang poste ay napadapa na siya. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa maaninag niya ang ilang tao na may daladalang flashlight at papalapit sa kanya. Nang masiguro ng binata na mga totoong tao ang lumapit, ay ipinikit na lang niya ang mga mata hanggang sa anuri na ang diwa niya ng karimlan. Paggising ay nasa isang klinik na si Marvin sa mismong bayan nila. Naroon na rin ang kanyang mga kapatid na sina Ivy, Ellie at Norman kasama ang kanilang ina. Nang maalala niya ang nangyari ay kaagad siyang napabalikwas ng bangon, subalit nang nanakita mga kalamnan niya ay humiga siya ulit. Nasaan si tatay? Bakit wala si tatay? Naiiyak niyang minasdahan ng mga kapatid hanggang sa magsalita si Norman. Nandun lang siya kuya sa kabila. Okay naman si tatay. Mas marami ka pang sugat eh. Huwag ka na mag-alala. Okay kaming lahat. Napaluha ang binata dahil sa tuwa na malamang walang nangyaring masama sa buo niyang pamilya dahil ayon sa mga ito ay nang sumalakay ang aswang, eksakto na maraming nakarondang tao. Nahuli at napatay ang aswang na kinilalang si Antonio, ang kasintahan ni Ivy. Nagulat nga ng husto si Marvin dahil ito pala ang anak na tinutukoy nila Mang Odo at Aling Lydia. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay hindi na tuluyang nagpakita pa ang mag-asawang aswang. Nahinto na rin ang mga pagpatay na may kinalaman sa mga aswang. Subalit hindi pa rin nagpakampante ang mga tao hanggat hindi nila nahuhuli ang mag-asawang aswang. Wakas.